23, binugbog na nila. 24, 25, binugbog na nila. Sumisingaw na, marami nakakaalam. Kaya advice sa kanya, isiwalat na niya para siya hero. Kaya So, siya nagsabi, siya na nagnakaw, siya pa nagbintang. Kasalanan daw yung mga contractors. By December, marami makukulong. Wala naman nakulong. Ngayon lang kinulong yung sekretary, pero sa ospital. Opo. So, atasan yung mga malalaking isda. Mga kababayan, ito pakinggan niyo ako. Nung nakahalata si Saldico, nagsabi na totoo. Agad-agad, kinasuhan. 7 days. May warrant of arrest, may kaso. Now, recently, kung totoo ang... Wala nang hustisya eh. Kung totoo ang ombudsman, nag-announce. Dahil tinuturo na lahat si Martin. Kasi ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos. Ito, nag-announce ang ombudsman. Narinig niyo lahat. Opo. Kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez. Sabi ng ombudsman. Opo. Di ba? Mga 2 weeks ago. Parang last week pa pala. Last week lang. Opo. Plunder. Sumagot naman si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ayun. Kasama, isang anomalya ito, kasabat ang Public Works and Highways, and executive. Ibig sabihin si Marcos. Hindi sila makakuha ng 16. Sa impeachment po ito. Pero yung... magagawa nila lahat dahil karamihan o yata involved at Kamusta na po kayo, Manong? buhay pa. Nabigla naman po ako sa Mukhang may papalabas kayo sana kanina eh. Pumunta kayo doon sa ano? Hindi pumunta mga senador. Opo. Wala na. Hanggang dyan na lang sila. Pagka nagpakita yung babaliktad, hindi na sila. Opo. Binabanggit nga po namin kayo na, Manong, mukhang may suspension order na po si Senador Jinggoy. At si Senador Mark Villar naman ay mukhang nasa ibayong dagat. Na sa abroad po. Kaya nabawasan na yung bilang. Opo. Hindi, wag lang sumama sa kabila, okay lang. Okay. Hindi sila makakuha ng 16. Sa impeachment po ito. Pero yung... magagawa nila lahat dahil karamihan o yata involved at pwede gamitin. Sige po. Sige po. Simulan na po natin. Ano po ba Simulan yun? natin, Manong. Ang alam namin meron kayong ipakikita para sa ating Meron. mga kababayan. Opo. Meron. Ano po ba ito, Manong? Unang-una po sa lahat sa ating mga kababayan, gusto ko pong malaman yung lahat na yung binanggit ni BBM sa SONA 2024, pinalakpakan ng mga congressman. Ang sabi niya, I built 5,500 flood control. Opo. Wala po yun. Sinungaling po. Napuntahan ko na lahat ng probinsya. Naging presidente ko ng Governors League, Mayor's League, Councilors League. Tinanong ko lahat. Wala po. Ang sinasabi nila, meron dito, Ghost Project, meron dito. So, buong Pilipinas, wala yung 2,500. Nagsisinungaling po si BBM. 5,500, Manong. 5,500 ang sinabi niya. Na, para patunayan ko sa inyo, nagsisinungaling, sa dami ng pinuntang ko na, wala akong makita, pinuntang ko lang yung probinsya niya, supposed to be a model. Dahil probinsya ng presidente. Anak niya ang congressman. Pinuntang ko po yun, pabalik-balik. Tumitsempo lang kami dahil may mga iba nagbabantay. So, gumamit kami ng drone na medyo moderno dahil na-measure niya yung project. Opo. At nakakalipad hanggang 20 kilometers. At doon namin nakita yung mga project na puro putik at sinasemento na. Ngayon, ipapakita ko po, eto na prueba na sinungaling si BBM. Nabudol po tayo, sinasabi niya 2,500, wala. Kaya nung 25, nabaha po tayo. So, eto ipapakita ko po kung anong prueba. Ang nasa Ilocos Norte na probinsya niya, supposed to be the model of our country dahil yun ang bahay
ni BBM. So, pakita natin po yung una. Opo, saglit lang daw, Manong. Nagbabuffer lang yung ating Okay. video. Pero ito po, sa Ilocos pa lamang, Ilocos Norte pa lamang po ito, Manong. Wala akong makita iba kundi doon eh. Aha, So, gusto opo. ko rin pakita na kung wala sa Ilocos, kung meron sa Ilocos Norte o wala, yan ang model. Opo. Pero batay po doon sa dokumento niyo, Manong, ilang dapat ng flood control projects? 500 sa Ilocos Norte lang. Ilocos Norte pa lang po. Kay Sandro Marcos lang. Aha. 540. Dapat, meron. Dapat. Flood control Flood project. control. opo. Nung chinek ninyo, Wala. Drinon namin ang buong distrito niya. Iilan lang ang proyekto. At substandard kung meron man. Babalik-balik kami, wala. Talagang wala pala. so mga Mang Chabit, hindi ito maikakatwira na mali kasi yung coordinate. Kasi kayo, hinahanap nyo kung nasan doon. Yung exact coordinates. ano? Hindi nila ma-deny dahil yung drone may geotag, Aha. may dates ang lugar. Opo, opo. So nahanap namin, sinundan ko lang yung transparency program ng okay. DPWH Opo. at saka Malacanang. So sinundan ko yun. Wala po, nakuha namin ng picture sa Lawag City, lahat lang sa kay Sandro Marcos lang. So sinasabi nila na walang diferensya ang ginawa doon. Ghost project karamihan. Sa kabuuan, Manong, ano presyo nito? Magkano po abutin nito sa Billions, pero ang ginawa nila, yung pondo sa nasyonal, supposed to be downloaded sa region. Opo. Hindi ho, diretso sa distrito ni Bongbong Marcos para pwede lang hati-hati doon, wala lang. Opo. Ito, Manong, may pinapakita tayo nga sa video. Opo, sa television po ito. Opo. Anong lugar po ito, Manong? Makikita dyan. Opo. Presentasyon sa pagpapakita ng mga larawan na ako sa Ilocos Norte para po sa inspeksyonin. Ito po ay DPWH Project 25AA0475. Opo. Ang ibig sabihin ng DPWH project, 25AA, ang 25, ibig sabihin 1925. 2025. 2025, Manong. Opo. Full name ito nagaling sa DPWH. Ang AA, ibig sabihin yan, First District of Ilocos Norte. Okay, opo. Galing sa Public Works and Highways, itong code number. So makikita nila, bawat project meron ganito. So isang flood control project sa Barangay Pila, Kasili, Lawag, Ilocos Norte, sa syudad mismo, Norte, nagkakahalaga ng 47,022,160.24. Galing sa GAA 2025. Opo. At ang construction nito ay dapat nagsimula February 13, 2025 at natapos noong September 1, 2025. Ayon sa DPWH Transparency website, Transparency, bayad na. Bayad na. Paid po ito. Paid. Pero wala po yung proyekto, Manong. Anong nakita nyo? Makikita sa... Meron naman na. Putik, ayun na. putik. Putik nga. Walang semento. Aliwanag, putik. Oo, tsaka baka ginagawa pa, Manong Chabit. Hindi pa tapos. Ano, bayaran na pala. Bayad na eh. Oo nga, no. Hindi nila ma-deny dahil meron geotag. Oo. May date, may lugar. Yes. Hindi nila ma-deny yan. Opo. So, ebidensya ito na... So, exact location po ito, Manong. Ano? Exact location. Hindi niya na madadaya. Hindi nila sasabihin na hindi totoo yan dahil geotag. Opo. Yung ginamit ko drone, alam niya gaano kalaki at meron ng date, meron lugar. Aha. Check naman, di abot ito ng 44 million, Manong. Di ba? Yung hukay na yan. Opo, 47 million pa na. Ganito ang project sa distrito ni Sandro Marcos na anak ni BBM. Na sinasabi nila na honest at lahat, walang project doon na hindi maganda, ghost project. Ayun. Karamihan po, yun sabi ni BBM nung suna, guni-guni. Yan ang guni-guni. So Ghost kung project. nanonood kayo sa atin, Manong, at taga roon mismo,
tiningnan itong location na ito. Yun ang makikita nilang larawan ngayon. Maski ngayon, yan ang makikita nila. Oo. Mabago man, hindi nila mapalitan dahil may petsa. naka-geotag. Opo. Kasi ang ginawa daw ata ng iba dyan, nung nalaman nilang may ganitong skandalo, Inaayos. parang inayos, Manong. Naghabol Minamadali. ata ng paggawa. Naghabol, Opo. putik pa lang tinatakpan na ng semento. Ay, oh, delikado po yun. Ang nipis yung semento, walang bato. Putik. Naaliwanag po ng putik. So, ang next, Opo, ano pong kasunod? ang yung kasunod, next, Ayun ba yung mga bakal na yan? ito po ang specification ng DPWH. Sinundan ko lang po yung transparency program nila. Ang dapat na kapal yung semento ay Opo. 7.87 inches. Ang dapat na ginawa. Ang nagawa na 2.76 inches. Hindi wala sa kalahati, Manong. Hindi wala Grabe. sa kalahati. Oho. Tapos putik. Kasi kung 7 inches, at least kalahating ruler, no? Oo. Ang kapal dapat. Oo. Oh. More than Opo, may kalahati. sa kalahati po. May sa kalahati. Oo. Oh. So, aliwanag. Hindi nila ma-deny dahil may geotag. Sa Lawag City, tinuturo geotag, Lawag City. Ang tatapang nila sa syudad mismo, nandun na. Oho. Ilocos Region, Philippines, nandyan eh. So, Lawag City, substandard Ilocos ito, Norte. Manong, ano? Substandard to dahil hindi sinunod. 2.76 inches lang na supposed to be 7.87 Oho. ang dapat na ginawa. So, nandyan yung plano ng DPWH. Hindi ho sinunod. At as per DPWH master plan yan, larawan na ito, yan ang ginawa. Opo. Semento ang nakapatong sa putik. Malayo sa specification ng DPWH. Pagka nakapatong sa putik, pagka gumalaw yung putik, magsira ka agad. Pagka nagkaroon ng bahayan, Manong, Nagdadasal sila na magbagyo doon para mawas Mawash out. May rason. Bagong project na naman. Oo. Mayaman ng Diyos, wala pang may bagyo di naman. Wala pang bagyo malakas. Meron pa pong iba, Manong, na ibang... Marami. Next please. Next daw po, ipakita pa natin. The same, pinapakita ko lang, different angles. Opo, Ito. same location po pala ito. Embankment dapat ay pagkahalo ang bato semento pero larawan nito putik lang at manipis na semento. DPWH contract 25 AA. Opo. Meaning 2025 First District of Ilocos Norte. Yan ang ibig sabihin yan. Ang cost niya, ang kontratista ay 1116. Contract cost 47,022,160,24. Oho. So hinati-hati po dahil bilyon ang dinala ron pero pwede lang hati-hati kung sa distrito gagawin. Opo. So aliwanag po na putik. Nabanggit nyo doon, ang may-ari po ng construction company ito? 1116 Construction Corporation. Opo. Sinasabi ang may-ari nito, anak ni Congressman Ferdinand Beltran Magbubukid Party List. Oho. Kaugnay sa Star Builders Contractors, isa ito sa 11 contractors na binanggit ni Senator Ping Lacson na kanyang privilege speech. Oho. Kaya ako na ano ito, gusto ko tumulong ako kay Senator Lacson. Nagbigay ko ng sulat, tinanggap naman. At sabi niya, April 14, nakasalang ka. April 7, mag-submit ka ng affidavit. At lahat ng kopya yung sasabihin mo, sinunod ko po lahat. Before 5, April 7, before 5 p.m. 5 p.m. Opo. Umaga nandun ako. Walang tao. Oho. So, kumain muna ako sa labas, sa tabi lang, sa yacht club. Nung papunta na ako, meron na palang sulat sa bahay ng May nag-email daw umaga. po sa inyo. Oh. Umaga ng 7, Opo. canceled na yung ano. Siya nag-cancel, na yung binibintangan ako, hindi ako nag-submit. Paano ko sasabihin, nandun ako, walang tao. So, palagi niyang sinasabi na hindi ako nag-submit.
Oo. Saan ako magsasubmit? Alam ka naman, iiwanan ko ron. Oo. Yung sabi sa inyo Talagang po rin, umiiwas lang sila. yun na nga po, oo. Yun. So, ito po yung susunod. Anong lugar naman po ito, Manong? Isang flood control project Opo. na sa barangay Dipilat, Bintar, Ilocos Norte. Aha. Ang kapalang concrete slab nito ay 40 millimeters or 1.58 inches. Ang nipis. Ang nipis lamang. At makikita na kulang ang concrete mortar sa pagitan, ang mga bato at pundasyon nito. Ang kapal, ang hand-laid rock embankment ay hindi rin nakasunod sa plano. Ngayon lang ginagawa ang proyektong ito. Nung unang pinuntahan ito ng mga tao, Opo. ang aming team, ang lugar ay wala ito dyan. Sa nakikita, sa kinatatayuan niya ngayon, ang proyektong ito ay Construction maintenance. Ano ha? construction, maintenance of flood mitigation drainage system. Ang halaga ay proyektong 82 million. Dapat nagsimula February 19, 2024. At natapos noong 31 ng October 2024. Ganyan pa rin tsura. Ganyan pa rin. Ganun po. 24 natapos na. Baka hindi pa nababayaran. Bayad na. Bayad na rin. Bayad na rin. 2024 Source pa of- pala bayad, Manong eh. Source of fund 2024 bayad na. Under GAA 2024. Nako. So, ang liwanag po, puro kalukuhan ang probinsya ni President Marcos. Aha. Kaya, wala pong, sinasabi niya na 2,500. Aha. Diyan lang sa kanya, wala na eh. So, sinungaling talaga si BBM. Pinalakpakan ng tao sa Congress. I bid 2,500 flood control. Nung dumating ng 25 na bagyo, baha tayo. Binaha, opo. Ang sabi niya, climate change at ang mga tao hindi marunong magtapon ng basura, yun ang nagbara. Oo. Naka-televise yun. Pinapanood ko. Basura doon, nagbara. Ang dahilan, Oo. Eh, Hindi, nung 2025, Manong, sabi niya eh, mahiya naman kayo. yun ang ano. Dahil, nag-umpisa sila 22, malit pa lang. Opo. 23, binugbog na nila. 24, 25, binugbog na nila. Sumisingaw na, marami nakakaalam. Kaya advice sa kanya, isiwalat na niya para siya hero. Kaya So, siya nagsabi, Oho. siya na nagnakaw, siya pa nagbintang. Kasalanan daw yung mga contractors. By December, marami makukulong. Wala naman nakulong. Ngayon lang kinulong yung secretary, pero sa ospital. Opo. So, atasan yung mga malalaking isda. Mga kababayan, ito pakinggan niyo ako. Nung nakahalata si Saldico, nagsabi na totoo. Agad-agad, kinasuhan, 7 days. May warrant of arrest, may kaso. Now, recently, kung totoo ang, wala nang hustisya eh, kung totoo ang ombudsman, nag-announce, dahil tinuturo na lahat si Martin. Kasi ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos. Ito, nag-announce ang ombudsman. Narinig niyo lahat. Opo. Kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez. Sabi ng ombudsman. Opo. Di ba? Mga 2 weeks ago. Parang last week pa pala. Last week lang. Opo. Oo. Plunder. Sumagot naman si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ayun. Oho. Kasama, isang anomalya ito, kasabat ang public and highways and executive. Ibig sabihin si Marcos. Mula noon, huminto sila. Hindi na dinamanda, hindi na umimik si Martin Romualdez, hindi na umimik si Presidente. Anong ibig sabihin noon? Nagkaaregloan na. At hanggang ngayon po, Manong, parang Wala hindi na. mo nakasuhan. Wala na, no? wala na. Oo nga. So, gano'n ang nangyayari sa ating bansa. Kaya, di natin alam na kung ano. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang nakabahan dahil pinagtatakpan si BBM itong mga involved. Ang binintangan muna si Diskaya. Sabihin mo, sino binigyan mo? Sinabi lahat. Hindi pwede ilagay yan. Mga congressman, saka unang binanggit niya, Calatrava. Hindi Hindi pwede.
Ang nagsabi, Chairman Reyes. Hindi pwede sabihin yan. Dahil si Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Siya ang in charge sa Visayas Office of the President. Siya humingi daw ng 25%. Opo. Ay, no. Pero teka lang, Manong, medyo kakapusin tayo ng oras. Kapag ka ito'y nagkaroon na ng palitan ng leadership ng Senado at magpapatawag po ng investigasyon kung sino man ang magiging leader ng Blue Ribbon, umaasa bang kayo ay may patawag din para maging bahagi ng investigasyon ng BRC? Palagay ko, hindi na ako mapatawag. Kung patawag ako, sasabihin ko totoo. Pero kung patawag ako, patayin na nila ako, sasabihin ko dito. Dokumentado eh. Hindi makaila. Pero malabo akong tatawagin dahil kinansel na. Lahat ng nagsasabi ng totoo, kinukulong. Si Diskaya nagsabi ng totoo, kulong. Binabaliktad sila, ayaw bumaliktad, kulong. So, yan ang binibintangan. At saka yung investigasyon, tigil. Sinara. Opo. Meron bang ganyan na sinara na? Hindi na televise. Sila lang nakakalam. Meron bang gano'n na ustisya? Wala na po ustisya. Sa loob ng 9 na buwan, nung nagbago ang BRC chairman, ay mukhang wala nang pinatawag. Ina-expect ka sana namin, nung ipatatawag kayo, bigla namang itinigil, hindi na ho kayo natuloy. Hindi na. Nako. Ano pa po? Ano pa po ang mga yung hawak susunod. mo dyan? Meron pa ba? Meron, yung susunod. Next. Ito Ayan, po. ito naman. Iba ito. Ghost Project din. Ito po proyektong dapat sana proyektong ito'y natapos noong October 31, 2024. Yun. Opo. Sa Ilocos Norte pa rin, substandard. Ang pagkagawang proyekto, ito ang hinahabol nilang matapos para magmukhang ito hindi ghost project. Ayo, minamadali. Minamadali, pero yan ang ano. Nakuhanan nyo niya ng picture. Hindi nila Kakaila. hindi nila may tatangi naka-geotag. Ang geotag po, mga kababayan, makikita yung lugar, Exact location niya. exact location, Pati at saka exact time, exact date. exact date. Technology lahat, yan. lahat, ginunan ko, nandyan. Yan ba hanggang ngayon? Bayad na. Bayad na po ito. Noon pa palang 2024, bayad na ito. Ito Manong. Pero hanggang ngayon po ata, ito nakatiwang-wang pa ho ba ito hanggang ngayon? Yan. Grabe, ano ho? Pwede nilang galawin, pero yan na yung nung tinignan namin. Yung Yung latest date, nandyan. Opo. Oh. Latest picture. April 4, 2026. Ito lang 26. Yes po, bago. Bago. Pero dapat 2024 pa pala. May oras pa, 2:45 p.m. nung nakunan. Eksakto kasi yan eh. At hindi yan nadadaya. Hindi Yung na dadaya. geotag, Hindi na dadaya. Ito ang mga concrete evidence. So, ebidensya po lahat ito. Kasing konkreto. Konkretong ebidensya yan, Manong. Buti pa itong ebidensya niya, konkreto eh. Kasi itong yung konkreto, mahina. Ano pa po, Manong? Marami. Next. Opo. Yan. Na-measure yung katulad nito, ibang proyekto sa Ilocos Norte. Substandard and pagkagawa ang proyekto nito ay hinahabol bilang para sa magmukha ito hindi ghost project. Ghost project, Dahil noon wala, ngayon hinahabol. Pero masyadong gawin nila, maripis yung wala na, nakuna na. Lahat. Under First District Congressman Sandro Marcos. Lahat. Lahat yun. So, sample ito na sa lugar ng presidente, nandun yung sinasabi niya na for the boys, Opo. at iba guni-guni. Tama siya eh. Pero sa Ilocos Norte. Siya nagsabi ng guni-guni, Ghost Project. Sa Ilocos Norte. Naku, doon mismo sa kanyang Paramihan bayan. guni-guni. Wala kayo, pabalik-balik yung drone. Yung drone na ginamit ko po, makakaabot ng 20 kilometers. So, binaybay namin pinagnan namin lahat yung distrito ng Sandro. Lalo na siguro sa kabila, talagang wala na, hindi na makaabot. Hanggang sa boundary.
wala pong project. Ang punto nyo dito, Manong Chavit, kung ito mismo, anak na ng presidente, At sa mismong bayan nila. pa nila, nagawa pa, paano pa dun sa Diba? iba? Oh. Nakita na sa Bulacan, puro ghost project. Yung pinuntan niya mismo noon, Hindi niya. ghost project. Wala, pinuntan ko rin, baha rin eh. Akala ko may ginawa na. Wala, hindi na magagawa dahil puro tubig hanggang ngayon. Oo. Sa Mindoro, ghost project din. Ito para po, mayroon pang isang larawan. Manong, tignan natin. Ano pa itong next na picture? Next. Opo. Next. Next picture. Next picture. Opo. Yan. DPWH Contract 24 AA0112. So, noong 2024 yan, First Okay. District of Ilocos Norte, isang flood control project na hindi pantay. Parang pinagtakbo pero hindi magkadugtong. Ang bagong struktura ay hindi nakadikit sa lumang flood control structure na nagpapahina sa dalawang infrastruktura. Ito ay matatagpuan sa Bislac River, Barangay Tamdagan, Vintar, Ilocos Norte, Phase 2. Flood control, pero hindi magkadugtong. Sa Bayad na rin ito, Manong. bayad na rin. Project and the First District, Congressman Sandro Marcos, bayad na. Nakagiyotag. Hindi na Ang giyotag, alam, eksaktong oras nung kinuha na ito, nandyan. Hindi na magkadugtong, hindi pa pantay. Hindi pa pantay. Oo nga po, no? Ay, nako. Next pa. Next. Next. Ang dami pala nito, Manong, ha? Lahat na ghost project na. Aabutin po ito ng bilyon. Hindi lang 1 bilyon, 2 Ay, hindi lang. Oho. Ang pinakamalaking pondo si Sandro Marcos. Kaya yung mga 18 Marines, tumitestigo sila ngayon binabatikos. May picture si Sandro nung inabutan ng pera. At sabi nila, pag late mag-deliver si Saldi, nagagalit daw. Nagagalit. Nako. Ano yung next? Next. Ito. Makikita sa larawan na may mga gap o patlang sa pagsasemento sa stone masonry. Nagsimula ng gumuho at magsiwalay ang mga bato mula sa bagong infrastruktura. Tignan ang manipis na semento. Ang nipis po ang semento. May gap pa. Guguho nga. Kapansin-pansin din ang mga loob nito ay ampaw. Ampaw. Yan ang mga project kay President Marcos at Sandro Marcos. So paano nila itatago po ito? So wala silang isasagot dito sigurado. Opo. Siguro pakukulong ako. Kayo pala, ayaw kayong paharapin. Masyadong gawin nila. Nakulong na nga kayo, di ba? Hindi. Nagpiensa ako dahil wala silang makalkal. Yun. Cyber libel. Cyber libel. Nagpiensa kagad ako. Hindi rin pwede. Kailangan buta ako sa presinto. Opo, yung mapapamagsat pa kayo. Nakiusap yung mga pulis. Naawa naman ako. Pagkagalitan daw sila kung hindi ako. Opo. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa na pictures? Meron pa. Sige, Next. pakita pa natin. Next. Ginagawa daw po rin nila yung, pero substandard pa rin. Substandard pa rin. Opo. Putik pa rin yung bato yung mga sinasemento. Ibig sabihin, ginagawa ng paraan. Oo. Naka-geotag lahat. Ang DPWH contract 24AA 2024 First District of Ilocos Norte. Contractor Heckler Builder Corporation. Contract 55,586,495.45. So, ito ang specification ng Para sa gawin ko ba? DPWH. Yan. Ito naman ang ginagawa. So, ang liwanag po na Hindi na sunod yung putik, specification. wala nang ba? Putik lang, sinasemento na. Yan. Next picture. Next, ito nakakatawa. Yung next picture nga, ayan. Dalawang proyekto, hindi magkatugma. Ano po? Ano ba ito? Sa gilid po ba ito ng ano? Dapat magdudugtong, dapat. Dapat magtugtong. Pero nakalihis Hindi siya. yata nagkasundo yung contractor. Iba yung ginawa. Magkalihis ka, no? Parang, hindi ko maintindihan din to. Ang laki ang agawat.
Saan po ito matatagpuan? Bislak River din, ano mano? Barangay Tandagan, Bintar, Ilocos Norte. Yes. Oho. Ito yung makikita sa drone picture na ito, ang dalawang flood control project na hindi magkadugtong. Ito ay natagpuan sa Bislak River, Barangay Tandagan, Bintar, Ilocos Norte. Ito ang DPWS contract 24AA 2024, First District of Ilocos Norte. At 2025, 2025 AA First District, all paid. Ako, bayad na rin pala ito. Bayad no? na. Oho. Project under First District, Congressman Sandro Marcos. Probinsya ni President Marcos. Ginawa pa nitong delikado ang baka dahil itatrap yung tubig. Masyadong gawin nila. Parang Itatrap yung tubig tapos idadaloy sa mga kabahayan. Diyan, di ba? Pero ito ba, Manong, pagkakala nyo, bahain lugar talaga ito? Bahain lugar talaga ito? maabang, ano yan? River. So, kailangan talaga nila dyan ang flood control project sana. Yes. Na maayos. Oo, basta maayos dapat, ano? Nako. So, yan nakakatuwa. Nung nakita namin, kasi yung ginamit kong drone, pinalipad doon, pero kita ko sa bahay dito sa Manila. Oo, na-monitor nyo. Monitor ko, balikan nyo nga, parang hindi ka binalikan makapaniwala. nila, talagang magkahiwalay. So, yun po ang mga... Hindi kayo pan-trap ng dalag yan, Manong? Parang panghuli ng dalag. Yun nga, eh. Pagka bumaha. Hindi Meron pa nila... ba? Meron pa? Hindi pa, nila madedenay dahil naka-geotag dito sa baba. Oo, meron eh. Meron. Ang drone, itong geotag sa baba. Opo. Now, meron ba? Next picture. Oh. Ito, Manong, nga binibigyan din natin na pwede nating i-challenge sa mga tagapanood ngayon na taga riyan, pwede nilang tignan yung Pwede. site mismo. Pwede maging tourist attraction to dahil... Oo nga, no? Tourist attraction. Dahil, hindi makadugtong eh. Ito, yung pareho rin ito, nasa taas. Ang plano ng public highways yun, na may circle. Ang ginawa yung dalawang kontraktor, magkahiwalay. Ayun. DPWS contract 24AA or 2024 First District of Ilocos Norte, contractor Kata Builders and Supply, contractor for cost 39,119,941. Almost 40 million ang halaga. Yung isa naman, contractor BJMJB, construction, contract cost 37,619,490. Bayad na po ito. Owner, Junio Bienvenido, Marapao. Yung owner ng construction. Yung dalawang proyekto pa ito, almost 80 million, Manong, ano? Tapos, kung magkadugtong sana, ang problema, hindi magkarugtong, magkahiwalay. Yun nga. So, next, yung, yan na. naman? Ito ang DPWS project, 2024, ibig sabihin yan, 24, at yun pa rin, First District of Ilocos Norte. Sa Tamdagan Bridge Left Bank of Bintar, ng Bintar, Ilocos Norte, na may kabuang halaga na 72 million. At katulad ng nauna proyekto, ito ay dapat natapos na noong October 24. Hinabol din ito tapusin para magmukhang hindi ghost project. Hindi pa rin matapos. Mahirap talagang ayusin yan. hindi na maayos. May malabo Hindi po yan. nila alam kung paano gagawin yan. Putik pa rin, semento putik. Hinahabol eh. Wala. Na geotag sa Bintar, may oras, may date. Hindi nila makakaila ito. So anong masasabi nila? Paano? Hindi ko maintindihan. Kung sabihin nila dito to, di sinungaling yung geotag. Hindi naman magsisinungaling yung geotag. Opo. So, yan po ang isa. Next pa. Meron pa. Yung susunod, yan. 1 inch lang lamang ang kapalang semento na dapat ay 7.87 inches. Grabe, Sinukat namin 1 inch lang. Naku po. So, ito, project under First District, Congressman Sandro ko, makikita dito na walang laman na semento ang loob ng infrastruktura, lupa lamang. Naka-geotag. Paano nila malilim yan? Ampaw talaga, no? Ampaw pa sa loob.
Ayun. Ito, susunod. Oh. Next. Ito ang DPWH Project 24, AA 2024. Opo. Ang halaga nito ay 49 million. Dapat tapos na ito noong October 18, 2024. Matatagpuan ito sa Lawag River, Barangay Gabo, Lawag City, Ilocos Norte. Hanggang ngayon ay ginagawa pa rin. Bayad na ito noong 2024 pa. Oho. May bako naman naka-standby. May bako. Binalikan namin, ganyan pa rin. Ilang balik na. So, 2024, contractor, oil, Condeb Corporation, contract 48,999,000. Ito, project under First District of Ilocos Norte, Sandro Marcos. Oho. Malapit sa ito sa ang may kontrata nito ay taga Dumaguete City, Negros Oriental. Aha. Ito palang lugar na ito, Manong, dati napuntahan na rin ni Mayor Benji Magalong, ano? Yun, Isa yan sa mga lahat ng nagpunta ron, Opo. walang anomalya, sabi ni General Azorin. Napuntahan ni Mayor Magalong, maraming anomalya, sabi niya. Ito yung sasabi na doon pa lang maraming anomalya, sabi niya. Hindi pa niya nakita yung mga loob. Dahil kukunti lang pinakita sa kanya. Nakita na niya na maanomalya. Ang nagsasabi ng totoo sa mga in-appoint na ICI, si Mayor Magalong nagsasabi totoo at saka si Babe Singson, yung dating secretary ni Noynoy Aquino. Sila nagsabi na pinagtataka naman ni Babe Singson, dating secretary, nakita niya na bakit binabayaran agad? Oo nga, ang bilis daw ng payment eh. Mabilis. Nagtataka sila eh. Kasi kaya marami silang nakuha pera, 25%. Eh yung mga kontraktor, mahal masyado, magiging substandard. Eh babayaran naman kayo kagad eh. Bayad sila. Paano sila makakuha ng bilyon-bilyon? Kaya magbabayad sila. Sino ayaw? Binabayaran agad. Kaya karamihan, hindi na ginawa dahil 25%. Opo. Iba pa sa mga engineers. Advance agad din, 25%. Yung mga sinasabi ngayon ni BBM ng mga for the boys, dami-dami. Tapos, local, pagbayarin pa, hindi na ginawa. Kaya maraming ghost project. Ito lang, likod lang ng opisina ng Public Works and Highways. Ganun po, malapit na sa DPW's office pala yan. Ano pa pong next? Meron pa tayo. Yeah, binalikan namin dyan. Dalawang beses na binalikan yung kasama ko. Balikan nyo nga ngayon kung ginagawa pa. Next, yan. Ganun pa rin. Ganun pa rin. March 31 ito bago na. March 31, 2026. January 22. Binalikan namin. March 26. Ganyan pa rin. Tapos. Hindi na ginagalaw. Hindi na ata umalis yung bako doon. Parang Baka pakitang taon na lang yun. nakastack up Kunyari, na tayo. ginagawa pa. Pagka may nagtanong, bakit hindi pa ito tapos? Ginagawa pa po. May bako pa niya nakaharang eh. Pero bayad, Bayad na. Ayun. Pala yun. Ano? So, ganyan surat ngayong taon na ito. Ilan lamang ito sa mga proyekto na nasa Ilocos Norte. Tila ito ang nagpapatibay sa pinagsamang affidavit ng mga 18 dating Marines na nagdedetalye sa paghatid ng maraming maleta at pera sa tirahan ng mga Marcos sa Ilocos Norte, kung saan si Representative Sandro Marcos ay di umano'y naroroon at tumanggap dito isang salaysay na umayon sa mga daloy at paghawak ng mga kickback na may kaugnayan sa mga irregular na proyekto sa flood control. May picture si Sandro Marcos kasama yung mga ex-marine noong nasa bahay sila. Ayun. So paano nila i-explain to na dokumentado po? Yun na nga po, no? So, ano pa po ito? mula sa DPWH record, narito ang mga contractors na ginamit dito sa mga proyekto. Ayun. Heckler Builders Corporation, Main Office, Barangay Obrero, Quezon City.
Oil Condem Corporation main office sa Dumaguete City, Negros Oriental. Mga kakilala na nila ito. Opo. 1116 Construction Corporation, sinabing pag-aari ng mga anak ni Congressman Ferdinand Bertran na may ugnayan sa Congressman Bertran, parang ano ito yung party list. Opo, ang magbubukid party list. Magbubukid party list. Opo, binabanggit ko po. Manong, basahin ko na para mabilis natin. Okay. Sabi nila po, yung Third Star Builders ay pag-aari daw po ng magbubukid party list Ferdinand Beltran. 1116 Construction ay pag-aari naman ng Dada Titanco Beltran, ay daughter-in-law ng ni Ferdinand Beltran at sister ng Apalit Mayor and Pampanga Mayor's League President June Titanco. Yun namang BJMJB Construction and Supply na pag-aari naman ni Junio Bienvenido A. Marapaw na may opisina po sa Antipolo City at ito daw po ay nakarehistro bilang sole single proprietorship. Yun pala. Yun. Sinasabi na meron di manong 551 flood control projects ang DPWH sa First District ng Ilocos Norte. First district lang yun. First District pala, grabe, ang dami Dami. yun pala, 551. Ngunit karamihan daw po sa mga flood control projects ay substandard at yung iba, lumagpas. Yung iba talaga ay non-existent or matatawag na ghost project o guni-guni. Yan po. Ngayon, hindi ako tinanggap noon gusto ko tumestigo, kinansel ni Senator Lacson. Opo. Pasalamat ako kay Senator Lacson at hindi tinuloy. Bakit po? Tinuloy namin ang pag-inspection. May bago. May bago kayo nakita. Ito, next. Opo. Pasalamat ako kay Senator Lacson. Akala niya kasi baka hihinto na kayo, no? Nung hindi kayo pinatawag, nagtuloy-tuloy pala kayo ng pag-inspeksyon. Nagmadali ako noon. So, bumalik kami. Yung mas malayo. 3 beses pinunduhan, isang proyekto, all paid. Ito. Kaya magkakadikit. Ganun po. 3 beses pinunduhan, isang proyekto, all paid. Ayan. At dito naman daw po sa Padsan River, Ilocos Norte, 3 flood control projects sa nasasakupan ng Barangay San Felipe at San Isidro ang nakunan po ng drone nitong nakaraang May 20, 2026. DPWH contract 24AA 0087, 24AA 086 at 24AA 0092 Padsan River. So 3 beses ito pinunduhan, same project, Manong? Same project. Same project po. 2024 pa ito, 2024, all first district. 3 proyekto ito, bayad na po. Nako. At ito lahat ay nasa sa ilalim po ng First District sa pangunguna po ni Congressman Sandro Marcos. Yes. Kaya pasalamat ako kay Senator Lacson, kinansel, mas marami ako nakuha. So yung susunod, Opo. progress photo from DPWH Transparency Portal, Padsan River pa rin. Tingnan natin po. Ayan. Parehas na picture, magkaibang coordinates, magkaibang kontrata, parehas na pecha, isang kontraktor, lahat bayad na. Nako. Under Kong Sandro Marcos. Yan po tinuturo ng drone. At hindi po makaila ito dahil may date lahat. Yan ang itsura ng mga projects sa Ilocos Norte. Tingnan niyo po itsura. Opo, parang hindi talagang substandard ba? Tsaka talagang hindi tapos no? talagang- Sinimulan lang ng bahagya Parang kinalkal Hindi lang na. Wala na. Para lang makasingil yan. Usually, pag sinisimulan, para makasingil manong, maglalagay ka ng konting equipment, pwede ka nang sumingil ka agad. Ito ata nangyari dito. Kaya problema, lahat ba ito bayad na manong? Buong Bayad na. project? Bayad na lahat. Grabe, no? Lahat bayad na. 24 pa ito eh. 2024 pa pala ito. Ano pang next? Next. Opo. Lahat daw po ng galing sa DPWH Transparency Portal. 3 kontrata, isang proyekto, isang lugar, isang kontraktor, lahat bayad na. Nako. Ang tinuturo, isang lugar. At saka may butas sa gitna. May daan. So, hindi flood control to. May daan ng... May daan ng tubig yun. Pagka tumaas ang tubig, di babaha pa rin talaga. Daanan ng truck. Grabe, no? Daanan ng truck. Ang coordinate, Opo.
may geotag. Hindi sila makakapagsinungaling dito. Hindi nila makaila. So next, ito ang proyektong Guni-Guni. Ito wala talaga. Ito na yung binabanggit ni President Marcos na Guni-Guni. Kasi talagang wala lang ito, guni-guni lang ito. Guni-Guni. Siya nagsabi, Guni-Guni. Pero sa kanya. Ito daw po sa Padsan River, Ilocos Padsan Norte. River, Ilocos Norte. Flood Control Project, nasasakupan ng Barangay San Lorenzo at Barangay San Antonio. DPWH Contract 23. So 2023 ito, mano. KA 0157. 2023, First District of Ilocos Norte, ito ang kuha ng drone May noong 20. Mayo 2026. Bago lang. Bago lang. Kaya pasalamat pa rin ako kay Senator Lacson. Mas marami ako nakuha nung Gilancel. Hindi po makaila. So, ito yung project na 3 beses pinunduan. Iisang proyekto. Opo. Ang swerte yung kontratista, 3 beses binayaran. Oh, hindi, buti ko sa kanya napunta yung bayad, Manong. Bakit hindi naman sa kanya napunta yung bayad? May porsyent na porsyent doon lang. Ayun. Next. Anong next ito? Ang flood control project na ito ay may habang 84.7 meters at ito ay nasa Barangay San Antonio. Opo. Drone picture 2026. Ito. Project under Sandro Marcos. Ito yung Padsan River na wala rin kami makita. Ito yung Ghost Project din. Guni-guni rin ito. Guni-guni rin. 2023 pa. Malalayo na ito. Bayad na po ito. 2023 AA na 0157, 84.7 meters. Start, yung isa naman, 23 AA 0157. Pareho. Opo. And then start. Ito bang Padsan River, Manong, lagi bang binabaha ba ito? Kasi Tumataas ba yung tubig? nakikita ko yung Padsan River ang lagi. Sabihin, lagi bang tumataas ang tubig sa lugar na ito? Umaapaw kapag malakas ang ulan? Hindi ko alam, pero nakita, wala. Wala yung parang embankment ito, Manong, flood control projects. Yan, the same sa susunod. Yung Opo. susunod niya. Yung sumunod na picture. Yang ang lahat ng datos ay galing sa DPWH Transparency Portal. Detailed Engineering Design Plan 23 AA 0157. Noong 23 pa lang, bayad na po ito. Wala po ito. So, Talagang ghost project, guni-guni talaga. guni-guni. Next. Ayan pa. Ito po, pa. guni-guni project din ito. Lahat ng datos ay galing sa DPWH Transparency Portal. Isang kontrata, isang proyekto, isang lugar, isang kontraktor, 99.68% completion. bayad na, pero hindi makita. Guni-guni nga. Guni-guni. Ghost project po ito. Ito ang proyektong Guni-Guni Ghost Project under First District Congressman Sandro Marcos. Nako. Marami po ito, Manong. So, ang ano lang po ang gusto nating imensahe sa ating mga kabayan, lalo na po doon sa Ilocos Norte. Manong, sa mga ipinakita ninyong konkretong ebidensya. So, ang masasabi ko, sinungaling ang ating presidente dahil siya nagsabi na meron 5,000. I built 5,500 flood control project. Pero, pinalakpakan ito sa Kongreso, sa kanyang SONA. Sa SONA po ata yan. 2024. 2024. So, ito po, puro mga kalokohan. So, sinungaling po ang presidente natin. Paano tayo maniniwala sa kanya? Pero kung magsalita, wala, hindi sumasagot. Pagka sinasabi namin, army ng trolls ang sumasagot. Next. Opo. Meron pa. 2 pondo, isang proyekto. Padsan River pa rin ito, Ilocos Norte, no? Ang flood control project sa nasasakupan daw po ng Barangay San Felipe at San Isidro.
pag-uusapan natin ito ay kuha daw po sa drone noong May 20, 2026, Manong. Padsan River Project under 1st District Congressman Sandro Marcos. Last month lang. Opo, bago lang ito. Hindi ko na nakuha kung hindi kinancel ni Senator Lacson yung paglabas ko sa Senado. Kaya pasalamat pa rin ako sa kanya. So, Ayun, Manong. So, meron pa. meron pa. May pa, Sige pa, oo. sunod pa natin. Dalawa pa, oo. Sa inyo, Drone- Nelson. Ito'y kuha naman nung May Narito ang 20. kuha ang drone picture noong May 20. Last month lang. Opo. Makikita ang lugar kung nasaan simula ang dulot Public Highways Project 24. Noong 24 pa, kung nasaan din ang lugar ng completion po to, ang DPWH Project 24 AA 85. Aha. Pero wala dito. Dapat meron. Ang kode galing sa geotag na drone. Drone picture 2028. So, project under First District, Sandro Marcos. May butas. Makita nyo sa Opo, may daanan natin ng truck. May daanan ng truck. Yung flood control. Last na lang, isa pa. Isa pa, ano ito? Lahat ng datos ay galing sa DPW's Transparency Portal, 2 kontrata, 1 proyekto, 1 lugar, 1 kontraktor, lahat bayad na. Ito yun. Yan din. Pero mas maliwanag. May butas sa gitna. 2 beses. 2 kontrata, 1 proyekto, 1 lugar, 1 kontraktor. Lahat bayad na. Pag 2 kontrata, 2 bayad yun. 2 bayad. So, marami pa. Wala kami makita talaga. Wala nang project doon. So, maraming guni-guni. Nako. So, Anyway, kung duda sila, pwede silang pumunta ron, sasamahan namin. ngayon, Puro guni-guni. para sila mismo makapagpatunay. Yes. Manong, ang inyo po mensahe sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay sa social media, ano po gusto nyo sabihin sa kanila, Manong? Ang masasabi ko lang po, dahil sinasabi ko lang totoo, kung may mangyari sa akin, alam niyo na kung sinong sisingilin. Pwede din akong kulong, pwede akong patayin, okay lang. Pero hindi ko pwedeng pagtakpan ng mga magnanakaw. Ayan. Sa harap po ng mga dokumentong nakita natin ngayon, ang siguro malaking tanong dito, Manong Chavez, Jen, sa mga senador, lalo na yung grupo ni Senador Win Gatchalian, magsasawa lang, kibo na lang kaya tayo? Ba? Yung bang liderato ng Senado ay kukunin natin para pagtakpan ang lahat ng ito? Pinagtatakpan nga. Yun nga po ang malaking katanungan dito. Abangan ho natin. Aabangan ho yan ng mga Pa-explain sa kanila ano ito. Opo. Yung mga Opo. nagpipilit na bago. Kung sino man yung babaliktad bukas, magbago ng presidente. Aha. Ng Senado. Sigurado.